si munggo para hindi matigas sa may tubig. Para Ayan ang mga halaman, ang mga kamuti. Yan, ang mga kamuting baging. Ayan ang puno ng mangga. At ang mga mayana na pinapatubo. At ang kalabasa. Kasama ang alugbati. Sila ay gumagapang. Meron silang sariling gapangan. Ayan. Puno ng mangga. At ayun pa. Ang mga magagandang pananim. Pine tree. Yan ang paku. Yan ang malunggay na tinatanim. Tumubo na yung dahon. Ayan ang malunggay. Ang malunggay, lumaki na rin. Yan, mga paku. At ayan ang mga katabing bahay. Yan ang brickswood na kakapitan ng mga orchids. Ayan ang bahay ni Nanay Telma. Ayan ang kanyang munting paraiso. Under construction pa lamang po yan. Ayan. Ayan ang kanyang gaganda ng view. Ang kapal ng fog sa palibot ng aming katabing lupain. Ayan, puno ng fog. Ayan, halos hindi makita ang mga bundok. Mga kahoy sa sobrang kapal ng fog. Ayan, si Nanay Telma namamasyal sa kanyang munting bakuran at ipapakita namin ang kanyang mga pinya. Ayan sila. Tabi-tabi sa tabi ng bakod. Siya ang pinakabakod. At ayan ang mahogani. Ano ba yan? Mahogani o rambutan? Rambutan. Yan ang mga kamuti. Ang abukado. Mga kamuti na mga pananim. Ayan. Andun pa ang mga alokbati. Ayan ang alokbati. Ayan mga alokbati. Yun. Mga pananim niya. Ayan. Ang ganda. Pepper tree. Ayan ang pepper tree. Yan. Kumakapal ang fog sa palibot ng bahay ni Ate Telma. Ayan. Makikita nyo po ang mga katabing bahay namin. Malapit lang pero halos hindi makita dahil sa kapal ng fog. Ayun ang bahay ni Sister Adit. Nababalutan na ng lamig. Nababalutan ng lamig. Halos hindi siya makita. Ayan, malapit lang po yan dito sa bahay ni Nanay Telma. Ayan ang pansamantalang construction house. Ayan ang mga materialis sa baba. Hindi pa natatapos ang kanyang bahay. Ayun ang kanyang hagdanan. Sa ilalim may hagdanan yan. Yan po. Makikita ninyo ng munting tahanan ay under of construction pa lamang. Ayan. Doon sa katabing bakod, maraming yellow bell na tumutubo. Ayan. Nakakatuwa po. Ang daming yellow bell sa kabilang bakod. Ayan. Avocado. Ayan, mga avocado. Coconut tree. Ayan. Ayan, ang sa kapitbahay, ang daming tumutubong yellow bell. Napakadami ng yellow bell dyan. Oh. Ayan, ayan. Ayan, ang bahay ni Sister Adit halos hindi makita. Ayun o, malapit lang yan dito pero hindi kaano makita. Ganon din yung kabilang
kubo. Ayun, makita-kita pa dahil kulay blue. Ayan, napakaganda sa lugar na ito. Na mamuhay ka na mapayapa. Meron kang wala pa. Kaming pa lang yung mga manok na aalagaan ni Nanay Tilma. Ayan, kaming pa lang po. Pati kambing. Ayan, hinuhukay pa lang po yung para sa Puso Negro. Ayan. Ayan po. Yung mga drum. Ano yun? Ayan po, may mga drum. Baka ng water. Rainwater. Ayan. 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 Andun ang alulod sa taas. Hanggang doon pa. Ayan. Ano, lilinisan yan mamaya. Hanggang doon pa ang lote ni Nanay Tilma. Ayun. Oo, Sa taas ng kahoy na yung malalaki. Sa unahan, doon pa, malayo pa. Meron siyang 3,000 square meter na lote na kanyang tataniman ng mga bearing fruits, luya, at saka pinya, lansunis, rambutan. Lahat na nagbibigay pagkain, itatanim niya dyan. Mayroong ilog. Mga ilog sa tabi ng mga gabi ang itatanim. Mga kangkong, yan. Yung mga madali tumubo sa Yan. Okay. Stop mo.